Magandang araw mga sir, Gilas update po muli tayo ngayon. So ngayon po pag-uusapan natin ang Game 3 ng Gilas Pilipinas kontra nga po sa koponan ng Jordan. At nakita naman natin medyo 50-50 talaga ang magiging laban nila. At kasi di ba nakita nyo, etong Gilas Pilipinas ang ganda ng pinakita. Sa dalawang last 2 games nila kontra sa Bahrain at sa Thailand, talagang lumamang tayo ng score, pero yung Jordan maganda rin so parang pinakita nila. So tinignan po natin meron po talaga dapat maging adjustment ang Gilas Pilipinas sa magiging laban nila kontra sa Jordan. Dahil kung mapapansin po ninyo, bago po natin talunin ang koponan ng Thailand ay tinalo at tinambakan sila ng Jordan sa huling laban nila, which is ang Jordan po nagkaroon ng score na 97, ang Thailand naman sa score na 63. So tinambakan ng Jordan ng almost 34 points ang koponan ng Thailand. Kahapon naman sa laban ng Gilas Pilipinas ay nakakuha tayo ng 87 points, Thailand naman 72, which is 15 points po ang tinambak natin. Kung titignan nyo po, sa Jordan talagang kahalos kalahati lang ang ating naitambak kung ikukumpara sa koponan ng Jordan. So titignan po natin dito, dapat ma-maintain po ni Coach Tim Cone or ng Gilas Pilipinas yung magandang ball movement. At the same time yung rotation po ng Gilas Pilipinas natin dapat ganun pa rin. At tinitignan po natin for sure siguro magbabago na yung first 5 ng Gilas Pilipinas, which is madalas talagang ipinapasok ni Coach Tim Cone. Ito nga pong si Chris Newsome, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Calvin Optana at Justin Brownlee. Yan po yung sinasabi natin na dapat baguhin yung big adjustment ng Gilas Pilipinas dahil nababasa or basang-basa na po yan ng koponan nga po ng Jordan. Pero kung titignan po ninyo, dyan po na po yung tinatawag natin na triangle offense dyan sa first 5 na yan. So yung Jordan naman po, i-review natin sila. So ngayon po medyo hindi po nagbago ang lineup ng Jordan nung FIBA World Cup. Kaya sinasabi natin na mas malakas talaga sila, pero hindi naman pwede magpapatalo lang basta-basta ang Gilas Pilipinas. So dito po natin masusubukan ng Gilas Pilipinas. Halos same lineup lang po sa FIBA World Cup. Ang Jordan, nawala lang sa lineup nila yung kaka-retire lang po na si Sid Abbas, magaling po yun. Pero may pumalit naman po sa kanya, isa rin pong naturalized player nila na si Jan Bohano, So kung titignan po ninyo yung lineup ng Jordan, halos parehas lang sa FIBA World Cup, At talagang malakas po ito dahil nakita naman natin, halos nag-overtime sila nung nakalaban ng Jordan. So ngayon po, ano nga ba yung mga dapat iwasan ng Gilas Pilipinas para ma-maintain nila yung magandang laro nila at hindi po masira yung chemistry sa loob? Siyempre, number 1 dyan, dapat iwasan po yung mga turnovers, Siyempre, alam naman natin kasama po sa laro yan, pero kaya naman pong maiwasan yan. Kasi siyempre, kahit magaling po ang kalaban, minsan inaalat din yan, naaagawan natin ng bola. Ganon din sa Gilas, So dapat po iwasan yon. At number 2, yung pagmamadali po. Kapag nagmamadali po kasi ang Gilas Pilipinas, minsan talaga nasasayang lang yung bola, nalulus lang at nakukuha ng kalaban. Di ba napansin nyo kahapon sa laban ng Thailand, nung first quarter talaga halos nagmamadali ang ating Gilas team na makapuntos. Ang nangyayari po tuloy doon ay nahirapan makapuntos ang Gilas Pilipinas. Talagang natagalan tayo, lalo na po nung fourth quarter. Nakita nyo yung fourth quarter kontra sa Thailand, nahirapan ang Gilas Pilipinas natin. Under 4 minutes pa of time, saka pa lang po tayo nakapuntos at ginawa naman yun ni Kuame. So dapat iwasan po ang pagmamadali kapag kahawak ang bola. So siguro tumiming ng maayos at relax lang, wag kabahan. Hindi po ako coach pero based on my observation lamang po yun. So yung mga dapat din i-improve ng Gilas Pilipinas para ma-sure ball nila yung pagkapanalo kontra nga po sa Jordan, number 1 yung shooting. Yun po yung kinakailangan kasi kapag kasigurado ka na kaya mong ipasok, they go. Pero pag aalanganin, mas maganda ipasa na lang muna sa kalaban doon sa kondisyon ng mga kamay, Siyempre hindi po maiwasan yun. So yung pangalawa, yung depensa, yun po yung number 1 na dapat pagbutihin natin, lalo na po sa line-up po ni Coach Tim Cone. Malalaki ang mga player at malalakas. Si Kuame, si Fajardo, si Japet Aguilar. Nakita nyo naman ang lakas po ng depensa niyan sa loob. At yung rebound, kasama po dyan yung matatangkad na player natin. Dapat yan ang unang trabahuhin nila. Kapag sumablay ang kalaban, dapat isure natin na makukuha natin ang bola. So kapag nanalo po ang Gilas Pilipinas dito nga po sa koponan ng Jordan, ay sure ball na tayo para sa silver medal, Kaya ang paglalabanan na lang natin dito kapag nanalo tayo sa Jordan yung next gold medal na. So ang laki ng tsansa natin basta pagbutihin lamang po ng Gilas Pilipinas sa kanilang magiging pangatlong laban
kontra nga po sa koponan ng Jordan. And hopefully talaga ma-maintain talaga yung magandang sistema ng Gilas Pilipinas at maiwasan po yung mga error. So suportahan natin ang Gilas Pilipinas, and ako'y nakikiusap sa inyo, manalo man or matalo, wag na po nating i-bash ang Gilas Pilipinas dahil pinapakita po nila yung kanila magagawa, yung best dito sa Asian Games. So marami pa po tayong kaganapan, and please bukas po magsisimula ang laban ng Gilas Pilipinas, September 30 sa oras po na 5:30 ng hapon Philippine time to. So wag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa ating mga susunod na update sa Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat.